So, mo na itong topic karon kay importante kay ni as leaders, no? Kay daghan kay leader nga kanang galisod gid sila og buhat sa ilang trabaho tungod kay kanang sobraan pagpakigsuon sa iyang mga sakop. Mm. Nga dili na maka-impose sa unsay mga rules, dili na makahatag og consequence kay sobraan naka-suod, sobraan naka-close. No, unya dili na gaseryosohon sa iyang mga sakop kay badi-badi na lang sila. No, wala na boundary. Oh. So, ato ni siyang tun-an karon ang over familiarity breeds contempt in leadership. Pasabot breeds ang over familiarity kanang sobraan na kay kasuod breeds contempt magkuan siya mo resulta siya nga dili na ka seryosohon, dili na ka respetaran sa imong sakop mo kay sobraan ra kay mo kasuod uban mo inom uban mo pang chicks o wala nay kuan wala na mo'y professional boundary. Oh. So how leaders atong tun-an how leaders lose respect and how to regain it. So nganong nawad-an ng respect ang atong mga sakop tungod aning over familiarity ug unsaon nato nga mabalik na. Okay. So, in leadership, influence is built on respect, not proximity. Pasabot nga, ang atong influence sa mga tao, gibuild na siya sa pinaagi sa respeto, dili pinaagi sa pagkasuod, dili pinaagi sa pagka-close ninyo, no? Respeto. Okay. So the moment followers become too familiar, they often lose the healthy reverence that once made them listen, follow, and honor the leader's position. So kung masobraan na gani tagkasuod, mo na dayon na mawala na dayon ang kuan, mawala na dayon ang kana bang murag panaha bitaw, mawala na ang panaha. Dili na mataha. Dili na kuan kanang dili na siya garespeto sa imong posisyon kay tan-aw niya parehas ra mo. Kay sige mag-uban-uban bisag asa. Oh. So mao na siya. Dayon over familiarity when when people over familiarity pasabot nga when people become so comfortable with the leader and the boundaries and respect and weight of authority begin to fade. So may balaan nimo nga nanay over familiarity nga dapat likayan gyud nato ning over familiarity kung kana imong mga sakop komportable na kaayo sa imo, wala nay boundary, wala nay respect, no? Tawagon ra gani kag loy, tawagon ra gani kag dong. Oh. So nanay over familiarity kung inana, no? Ang kabug-aton sa imong authority gakaanam nagkawala kay nagkasuod na mog maayo. Unya, kung imo na ipadayon, maglisod gid ka sa imong trabaho kay dili naka seryosoon sa imong sakop. Di naka seryosoon. Yes, samot ba ni? So, sa Biblia, giingon, a prophet is not without honor except in his own town, among his relatives and his own home. So bisan day sa Biblia gakahitabo ni, no? Nga naay mga propeta pasabot ka ng mga nagsangyaw about sa Ginoo nga respetado sila bisag asa sila moadto pero dili kay sila respetado diha sa ilang kaugalingong lugar nga na ilang mga relatives ug na ilang family tungod kay kanang kuan man kanang suod naman kay sila kaila naman kaanang mga tawhana sugod pa sa gamay di ba so mo nang naanay over familiarity. So, bisan si Jesus Christ naka-experience ani nga prinsipyo, no? Kaya the more familiar they become, the less they honored him.
So, the more nga mahimong suod si Ginoong Hesus sa ubang mga tao, sa dihang buhi pa siya, nagminus ang pag-honor sa iya. Tungod kay, mo lagi, mo nang resulta sa sobraan ka close, suod, then sige mo uban. Oh. In fact, mo ni ang hinungdan nga ang magtiayon, mag-drift, ma ma-disconnect emotionally tungod aning over familiarity. Kana bitawng tungod kay suod na kay mo, murag wala na lang. Nagundang na kapag I love you, nagundang na kapag pag pamalihog, no? Nagundang na kapag thank you, o nagundang na ka og appreciate sa imong asawa, sa imong bana, o na over familiarity na, nawala na ang kuan, ang kanang love for each other. Oh, diya sa kaminyoon. So in this seminar, we will learn why leaders lose respect over time. So atong mabalaan diri karon, ngano mga leaders gakawala ang respeto sa iyang mga tao hinay-hinay. Oh. And then giunsa pag kahitabo anang over familiarity. Oh. Then how to protect your leadership presence, no? Kung saan na nimo protekta ang imong pagka-leader. How to restore honor without becoming controlling. Oh, so unsaon pud pagbalik ana ang respeto. Ah, nga walay kuan nga dili ka mahimong kanang masuko ba, controlling. Oh. Then practical boundaries, every leader must set. So naagid na boundaries nga imong iset as a leader. Dili gyud pwede nga naatay over familiarity para nga di ta maglisod sa atong trabaho. Now, mo ni ang anatomy sa over familiarity, no? Yun sa na pagsugod, how it begins. Ah, when leaders become too accessible without structure. So, may tabo na siya magsugod kung perminti ka makiguban, perminti ka ma kanang accessible ra kay baka, dali ra ka madali-dali. Oh, nga walay structure. Murag Excuse basta me, lang. excuse me, Ma'am Che. Ah, Ma'am Che, wala lagi nagliho ka mong screen, Ma'am Che. May nakasabot. Walay slideshow, ma'am. wala. Say na ah. Kato lang yapon, Ma'am, over familiarity. Mao, anong karma man mo gisaba nga nagdagandagan naman ning ako. May nakog example ba ito, ma'am? Ah, layo na kong giantuan. Kana na ah. Say na ah. Tubag din mo bikay madali ta. How Over leaders familiarity. lose respect and how to regain it. Leadership. Ha? How leaders lose respect and how to regain it. Over familiarity. Kana galakaw? Okay. Nana? Okay. Pinaka So mo ni. So kanira gid ganina. Ah, ganina kanira? Okay, so balik ta. So mo ni in leadership,
Influence is built on respect, not proximity. So pasabot, ang influential leader ma-build gid na siya through respect. Dili tungod sa proximity kanang inyong kasuod. Oh. Kung gusto ka nga respetaan ka, isip sa ka leader, ayaw likay gid ang sobraan kasuod. Naagyod tay professional boundary. Kaya the moment followers become too familiar, they often lost the healthy reverence that only made them listen, follow, and honor the leader's position. So, the moment nga suod na kay mo, mawala na ang kuan, mawala na gid ang respeto. Oh, nga tungod ana maminaw unta sila, musunod sa imong posisyon, tungod kay naka sa imong posisyon. Pero dili na na may tabo kung naatay over familiarity. So over familiarity, may tabo na siya kung when people become so comfortable with the leader that boundaries, respect, and weight of authority begin to fade. So may tabo na siya kung sobraan na lagi ka klook, suod, wala na boundary, wala na respeto, magkahinay-hinay, kawala ang respeto, ang kabugaton sa imong pagka-leader, magkahinay-hinay pud og kawala. Hmm. So, bisan dahil sa Biblia, nahitabo na nga ang mga propeta, ginarespetuan sila sa ubang lugar, pero dito sa ilang kaugalingong lugar, sa ilang balay, sa ilang mga relatives, dili kay sila gaseryosoon, kay ilado naman kay sila dito. Oh. So, inana ang epekto kung masubraan tagka suod, no? So, ani nga seminar, makakatunta nganong ang leaders mawala ang respeto sa hinay-hinay. Dayon how familiarity develops unsaon pagsugod nganong naay familiarity. Then how to protect your leadership presence. Then how to restore kung nawala na ang respeto tungod sa over familiarity, unsaon na to pagbalik nga walay controlling, walay kasuko, no? Walay pagpamugos. So practical then boundaries every leader must set. No? Kay naagid tay boundary. Okay, so morning anatomy of over familiarity, no? How it begins. Kung saan man na nagsugod, unsa man na pagsugod. Oh. Nagsugod na when leader become too accessible without structure. Kanang too accessible, madali ba? Pag ingon nga inom ta didto. Oh, adto ta didto sa kuan mang chicks ta. Oh, walay structure. Kung unsa lay ingon sa imo tuwa ka. Imbes unta nga sa trabaho ra unta. Oh. Dayon, next, mahimo nang naay over familiarity kung ang followers start seeing the leader as peer rather than a guide. So, may balaan nimo nga nanay over familiarity kung ang imong sakop, no? Tan-aw na lang kaniya nga murag parehas na lang mo. Dili na nga ikaw mo ay guide. Parehas na lang mo, peer. Oh. Next is when the leader becomes one of the group. Nanay over familiarity kung ma-one of the group na ka. Sali na ka uban-uban sa asa. Oh. Di na ka maglain sa imo. Kay gusto kang makagusto sila sa imo. You want to be like munang perminti ka mag-uban. Bisag diha din ka magluya. Kay himuon na lang din kang body-body. Dili na ka kuan, dili na ka leader sa ilang tanaw. Oh. So when friendliness replaces professional boundaries. Oh, so kung ang pagkaamigo mupuli sa professional sa trabaho nga boundaries. Diha na dayon mahitabo nga naay over familiarity. So four signs of over familiarity has started. So kung ato nang bantayan na nato ato nang bantayan natong kaugalingon na nagani mabalaan nato nga nay over familiarity kung kanang mag-istorya ka nga ang imong sakop wa nay batasan mukalit lag interrupt. Mukalit lag interrupt kay wala na lagi sa respeto sa imo kay murag peer na mo body body na lang mo. Oh nga kanang
basta na lang kanya tawgon bisag na kay kaistorya. Oh, dili manggaling mag-excuse. Ha? So, next is they talk to you without filters, no? Kanang magistorya siya sa imo bisag unsa na lang, wa nay filter. Oh. Bisag mga binastos, mga unsa na diha, mga pinaras, oh. Wala na kay ang iyang tanaw sa imo, body-body na lang, wa na siya respeto sa imo as a leader. Mm. Next, they no longer listen with seriousness. Oh, kung nakay istorya, dili na seryosohon. Di na kaseryosohon. Kay ang level of respect nila sa imo, wala na. Ubos kaayo. Kay sa ilang tanaw sa imo, parehas ramo. Oh. Dayon next, they question your decision openly. No, every time na kay decision, i-question. I-question. Dili kabalo mo sunod. Oh, magsigig question kay gusto niya nga ang permi nimo kuan desisyon pabor sa iya kay amigo na baya mo. No? So careful kita ani. Kay mo ni usa sa challenge sa leader. Labi na og kana bitaw gikan tag kolektor o niya na promote tag CI niya diha ra pod nga branch. Oh, dili na to ga kabutangan og professional boundary makigsuod gyapon kaita sa kolektor nga bisag asa sila maingon ubanta. Oh, careful ta ana, no? Real story. A department head used to join his staff for lunch every day. They joke, no? They joke, teased him, and slowly his instruction felt like suggestions. When conflict arose, no one took him seriously, no? Ato makita nga ang department head sige sila uban sa iyang staff kada paniudto, no? Mag-joke sila, mag-tease, dayon sa sige nilang uban ana, hinay-hinay, no? Ang iyang mga suggestion, murag wala na yung ngipon. Ay, ang mga instruction, wala na yung ngipon. Mura na siya suggestion nga pwede buhaton, pwede dili. Oh, kay wala na yung ngipon, kay wala na kagi nila seryoso. No? Unya kung naay conflict, dili ka nila seryosohon. Mura na kag tao-tao sa humayan, mura na kag tao-tao sa puspuro. Oh, unsa imong isulti palabay ras pikas dalunggan because they don't respect you. Because nagunahuna sila nga you are just one of them. Uban mo inom bisag asa. Oh, no? Sumuna nga kani importante kay nga ato ning mahibal-an, no? He didn't lose competence, he lost distance. Oh. So, mao na ang atong kuanon bantayan, no? So, what contempt look like? Contempt look like. So, unsa may itsura ng contempt. So, kung wala respeto ang tao sa imo, unsa may itsura na. So, mao ni. Contempt is not hatred, it is disrespect. Wala sila nasuko sa imo nganong di sila mosunod. Wala lang sila ni sunod kaya wala na sila respeto sa imo. Oh, no? Isi-isihon na lang ka, isi-isihon. Over familiarity does not create enemies. So, over familiarity, dili ka maghimo og mga kaaway. It creates followers who stop valuing your leadership. Wala kay kaaway. Pero ang imong ginahimo, mga sakop nga wala na naghatag og bili sa imong pagka-leader. Tungod kay wala na sila respeto sa imo. Okay? So, behavior of contempt. Sumuni atong mailhan kung nanay contempt, no? Kana mag-istorya ka nga magliraw-liraw ang imong ginistoryahan, magliraw-liraw sa iyong mata. Oh, pakita na nga di siya serious. Wa siya respeto sa imong giingon, no? Next, delayed obedience, no? Kung naka instruction, mag-unya-unya. Di maminaw. Dayon, ignoring instruction. Ni kani delayed, pag unya-unya, kani ignoring gyud. Di gid niya ibutang sa iyang ulo, murag wala lang. Oh. Dayon, treating your correction as hurtful instead of professional. So kung imo siyang koreksyonan, luod-luod dayon. Imbis nga tabangan nimo professional na sa trabaho, para matabangan siya nga mag-improve sa iyang trabaho, magluod-luod na siya kay ang iyang tanaw sa imo, friend man, close friend.
So dapat itolerate, expect siya nga itolerate ra nimo siya. Oh, kay magmahay-mahay din siya ang imong koreksyonan. Ha? So, sunod is excessive jokes at your expense kani. Nirabantayan. Himuon mong joker sa inyong mga sakop. Himuon mong joker gani sa inyong mga sakop, niya mga tawa din sila, pasabot na nga naanay contempt, disrespect, wala sila nagrespeto sa imo. Mm. Pasabot nga ang ilang tanaw sa imo mura ra kag tawo-tawo sa puspuro. Mm. Di ba? So, careful. So, gossip or criticism behind your back. So, libak din ka, puros ra libak, no? Sige ra silang panglibak sa imo, may respeto sa imo. Oh. Sa imong luyo, sige ra sila panglibak. Kay wa sila believe sa imong leadership. Kay dali ra kay ka matayo-tayo. Oh. Sugot ra kay himuon kang katawanan. Oh, next is feeling entitled to your time, no? So, ga-expect sila nga kuan kanang tagaan yun nimo silang time. Labi na sa mga personal nga mga butang. Oh, sumo na ang ilhanan. Nanagani ni siya mga signs, no? Nanagani ni siya nga mga action pasabot na ang imong tao na anay contempt, nanay pasabot nanay disrespect. Mm. Next, mo ni. So, leadership principle. Honor is lost slowly. Ang pagrespeto sa imo, no? Ang pagtahod sa imo, mawala hinay-hinay. Di na siya mawala dayon. Mawala siya hinay-hinay. Then, suddenly. Hinay-hinay, then, suddenly, mawala. Oh. Next is cost of overfamiliarity in leadership. So, ang price, no? Murabag ang price kung naa kay overfamiliarity sa imong leadership. Mga imong bayaran. So, mao ni. Breakdown of hierarchy. So, when people no longer see you as you, see your authority, things fall into slower execution. So, kuan kanang kung dili na nila respetuan ang imong authority as their leader, mo ning mahitabo is slower execution. No, di na nila gabuhaton ang ilang mga trabaho. Oh, di na nila gabuhaton ilang mga trabaho, mura nag mga bungol nga maya. Oh, sali ka na balik-balik sa imong istorya, maora di maminaw. Pasabot minus nagrespeto sa imo. Oh. So confusion. Oh, galibog na. Miscommunication, wa nay klaro nga kuan. Kining pakigistorya. Dayon power struggle. Oh, murag usahay kuan kanang unsa ni? Murag feeling nila sila nay leader kay sila nay kabuot. Mm. Dayon, next is loss of emotional margin. Pasabot, if followers treat you casually, your correction feel offensive to them. So, kung suod na gani kay mo, ang imong correction sa ilang mga dili maayo nga binuhatan, mahimo na ng offensive sa ilang masuko na din sila. Oh, mo na grabe na din ilang panglibak kung imong koreksyonan. Ha? Next is decline in organizational excellence. Because respect is tied to obedience. So makita ni nato ang tao nga na respeto kay nagi na siya obedience, no? Musunod. Kabalo musunod. Oh. Dayon order na ay kuan kanang kahapsay ba? Kahapsay diya sa atong pagpanarbaho. Dayon professionalism. Dayon focus. Oh. Next is the leader gets blamed. No, kung nanay over familiarity, ang leader mo'y permi ma-blame. When things fall apart, the leader is blamed. So kung nay problema, ang leader mo'y ma-blame, not the over familiarity. Oh, no? So dili nato ni makitaan ang over familiarity nga mao'y hinungdan nganong ang leader dili na ga-function og maayo kay wala nay respeto ang mga tao, and then sa atong pagka-leader, mawala na gani ang respeto sa atong tao, it's the end. So kung saan atong paningkamot, dili kita mahimong epektibo sa atong trabaho. Imagine ra god. Oh, na kay leader nga mura tao-tao puspuro. So may mahitabo sa inyong branch.
Wala. So, magtuon gid ta unsaon nga ma-maintain nato ang respeto sa atong mga tao. So why leaders allow over familiarity? Nganong na may mga leaders nga gina-allow ni nila ang over familiarity? Nganong makigsuod magid sila? No, nakabalo man sila nga ang resulta ani dili maayo. Oh. Many leaders unintentionally create this problem. So usahay daghan mga leader nga di nila gatuyoon nga nakahimo sila nga aning problema tungod kay naa sila'y desire to be like. Di sila gusto nga kuan libakon. Gusto nila nga kanang i-like gid sila permente. No? Leaders fear appearing cold or distant. Di sila gusto ana basig makaingon nga galay-lahi ko sa ako. Basig makaingon nga kuan ka ng stricto ra kay ko. Mo na nga makigsuod ka. Ang niya nga nasubraan na hinuon nga wa na hinuon na maintain nimo ang respeto sa imong tao. Tungod lang sa imong desire nga ganahan ang imong mga tao sa imo. Okay. So the fear of being misjudged. Oh. I don't want them to think that I'm strict. Di ko gusto nga magunahuna sila nga stricto ko. Munang makigsuod ka. Next is misunderstanding humility. No? Humility is not being too available. So misunderstanding ka ng nasayop ang imong pagsabot sa pagka-humble. No? Ang humility is not being too available. Humble gani ka, dili pasabot nga available ka pirmi. Dali ra ka birabirahon bisag asa nila gusto. Humility is knowing your role and protecting it. As a leader, know your role and protect it. Next, conflict avoidance. Di gusto gubot. Leaders who hate confrontation create blurred lines. Muna. Kani nga leader, conflict avoidance ka na bang mag-uyon-uyon na lang para way samok. Uyon-uyon na lang. Diha nimo gidaot ang imong pagka-leader. Gidaot nimo ang gipaubos nimo ang respeto sa imong mga tao. Kung ikaw klase nga leader magpauyon-uyon na lang kay aron walay samok. So dili dapat ang leader inana nga pauyon-uyon na lang, dapat kabalo mo istorya with kindness. Next is unsaon paglikay? How to prevent over familiarity? So kung suod na kay ka sa imong mga sakop karon, no, nga nakita na nimo ang mga signs nga atong na studyhan sa previous slides nga naa na dito ang sign nga sobraan na sila ka close sa imo, mo ni buhata. Kay kung imo nang ipadayon, moabot gid ang panahon nga maglisod gid ka sa imong trabaho bisag unsaon imong paningkamot. Kay mo na lagi kag tawo sa puspuro. Dayon, unsa ang pag-prevent, unsa ang paglikay, no? Number one is set boundaries with apology. Mo istorya gyud ka. Mo istorya gyud ka. So, define when you are available. So, dili nga kung kanus-a kanila gusto kanang ko anon birahon, mabira dayon ka. Dili dapat ikaw mo'y magbuot kanus-a ka pwede. Next is define communication channels. Imong kuan, imong iklaro unsa dapat nga pamaagi sa pag-communicate ang imong gamiton. Next is define levels of access. So, dapat dili mo basta-basta nga kuanon lang kana bitong sulungon lang o birahon lang anytime. Dapat dili inana. Healthy leadership role. Your kindness should not cancel your authority. Ang imong pagkabuutan, ang imong pagkamaayo, dapat dili mo cancel sa imong authority as a leader. So kung kana imong pagkabuutan, ang imong pag-apil-apil sa ila, makawala sa imong authority as a leader, ay gyud pag-apil diya. Paglahi sa imo. Number 2, maintain professional distance. Sunagi professional distance. Dili kita magpalabig kasuod. A leader can be warm but not casual. Nakay kainiton sa imong pagtagad sa imong kauban pero dili mo badi-badi. Di mo badi-badi. Mura pag
papa ug anak. Oh. Dapat na aginay kuan, aginay distance nga ma-maintain gid imong pagkapapa dili kay kanang nasubraan na mo ka no, nasubraan na mo ka unsa ni close sa imong anak nga dili na ka respetuhon sa imong anak as a father kay nagtan-aw na siya nga parehas na mog level. Oh, no? So friendly but not overly familiar. Oh, friendly pero di masubraan. May limit. Oh. Present, present but not overly accessible. Present naa ka pero dili masubraan ka accessible nga anytime gusto nila naa ka. Oh, no? So mo na. Next is let your yes be yes and your no be no. Kani importante kay ni. Importante yung kay ni. No, labi na di lang ni sa atong trabaho as a leader but as a leader sa atong panimalay. No? Kung unsa itong giingon, yes na sa atong anak, yes na. Kung no, no, gid na. Dili pwede nga ang no mahimong yes. Oh, ang yes mahimong no. Kay madaot ang respeto sa atong mga sakop ana or sa atong mga anak. Consistency builds respect. Dapat consistent ta sa atong giingon. Mo align ang atong baba ug ang atong binuhatan, no? Inconsistency builds contempt. So kung dili ka consistent, maghimo na siya og contempt. Mawala ang ilang respeto. Number 4, correct disrespect immediately. So ma-feel na nimo nga nanay pag disrespect. Dapat as a leader, no? Kabalo na ka nga disrespect na ka, dili nang gangisi-ngisi gyapon ka bisag gihimo na kang katawanan. Gihimo na kang kingkoy. Unya apil-apil pa kag katawa. Oh, di wala. Wala ilang respeto sa imo, no? Correct disrespect immediately ay nagpaugmai, no? Not through anger, dili pasabot nga masuko ka but with clarity, no? Simple dialogue. I value our relationship. Givalue na to. Givalue na ko akong gitagaan akong bili ang atong relasyon as a friend. Oh. But that tone cross a boundary. Oh, givalue na ko atong pagkahigala. Oh. Pero katong nga tuno sa imong inistoryahan, murag dili na to maayo. Ana, please adjust it. Oh. So dili ka kinahanglan masuko kay wala magyapon nilang respeto kung masuko ka. Oh, dapat kabalo ka mo istorya with kindness, no? Na example, I value our relationship but that tone cross a boundary. Please adjust it. Oh. So sa Bisaya pa, gibalyo na ko ang gitagaan ako biling atong pagkaamigo. Pero katong pagsingka nimo dili na to maayo. Pali kog adjust ana sa sunod. Kay nagpakita na og disrespect. Okay, next. Uphold standards even when if they dislike it. So dapat kabalo gyud ka unsay sakto. Kabalo gyud ka unsay sakto. And then mo focus gyud ka ana unsay sakto, bahala pag di sila gusto ana. Oh, no? Kag imong trabaho is to protect the standard. Iprotektahan nimo unsay sakto. Muna imong trabaho dili kay kanang buhaton nimo ang tanan para ganahan sila sa imo. Dili man na siya mao. You protect what is right. Protect the standard. Kung protect nimo ang standard, it doesn't matter if they don't like it. Oh, no? If you if you drop standards to be like, you lose respect anyway. So, kung pa-move on mo ang standard para lang magustuhan kanila, para lang di sila masuko sa imo, mawala gyud na ang ilang respeto sa imo. Guard your personal life, no? Ayaw ibukang kang tanan ang imong personal life. No? Ayaw. People lose respect when they know too much unnecessary personal information. Makawala din na sa respeto sa atong tao kung mabalaan nilang mga personal na information sa ato nga di na nila dapat kinahanglan mabalaan. Oh, kana atong mga personal nga uban, i-keep na sa atong self, keep sa atong family. Di na ato na kinahanglan bukayla di sa atong mga kauban. No? Restoring respect when it has been lost. So, unsaon pagbalik sa respeto kung nawala na. No? Kung
Ang over-familiarity, nahitabo na, mao ni ang pag-reverse, no? Number one, reset expectation publicly. So makikistorya gid ka publicly, no? Mag-meeting ka, dayon you clarify. You clarify ang roles, responsibility, and expectation. Oh, iklaro. Then iklaro ang imong role, ang imong trabaho ug ang ilang trabaho. Then your expectation. So imo na siyang i-meeting. Nana para klaro, para na clarity, para nga kining sa hinay-hinay mabalik ang respeto. Oh. Next is change your emotional posture. Move from friendly peer to calm authority. So, gikan sa imong pagka-body-body, nga suod na kay mo transition ka, balhino nimo sa pagkakalma nga authority. No? Leader ka nga kalma. Oh. Dayon, enforce consequences. Kung unsay dapat consequence, i-enforce gyud na. Ayaw gyud pag padala nga amigo bitaw mo. Oh, amigo bitaw mo. Oh, niya ang may tabo din aning amigo bitaw mo. Niya ang uban dili nimo amigo. Naay consequence sa uban niya sa amigo wala na mahimo na kang naay favorite. Samot ka daot as a leader. Oh. Kaya wala dapat favorites. Then respect grows when boundaries are real. So ang respeto mutubo kung klaro ang boundary, no? Kung unsay mga sakto buhaton ginabuhat unya kung may mga pagsupak na consequence diha magsugod nga ang respeto mutubo. Oh. Then stop explaining yourself excessively. Dili unda nga ang pag-explain sa imong kaugalingon nga nasubraan ra. Pasensya na brad ha kay kuan manggod, kuan manggod. You don't need to do that. No, leaders lose respect when they justify everything. So mawala ang respect sa iyong mga tao kung perminti ka mag-explain. I-justify nimo imong mga aksyon. No, you don't have to explain. Oh, you don't have to explain. So rebuild your silence. Not every question needs an answer. So dili ka rebuild your silence. So kung sa niagi, tungod kay sobraan na mo ka close, permi mo ga istorya magtuon ka og kuan kining build og silence, no? Dili sa tanang panahon nga dili tanan question needs an answer. Oh, kung gi-question ka og bastos nga question, doesn't need an answer. Oh, kung gi-question ka og mga laway nga question, dili na kinahanglan og answer. Mm. Not every comment needs your reaction. Oh, so kamaod jud ka mag-silent, no? Mamili ka og asa lang ka dapit mo tubag ug asa lang dapit ka mag-react. Increase professional behavior. So dapat professional gyud ta, no? Atong patubuan, atong ipatubo ang atong pagka-professional. So diha pa lang sa atong itsura, mo na dress slightly sharper. So dapat ang atong pagsinina pa lang, no, mailhan na nga kining lahi ta. Dili ta kabadi, no? So dayon kanang mga tawag-tawag ninyo nga kuan kanang basig kamo mga manager galuy-luyon lang mo sa inyong mga sako, no? Gadungdungon lang mo sa inyong mga sako. Wala na. Oh. Pasabot ana nga na siya ay over familiarity, wala siya respeto sa imong posisyon. Oh. Speak with purpose. Ayaw pagpatakag buka sa imong baba. Ay pagpatakag buka sa imong baba. Mag-istorya ka nga naay purpose sa imong pag-istorya. Nagtudlo ba ka? Nag-correction ba ka? Oh. Unsa pa nang pwede nimo i-istorya? O nag-inspire ba ka? O dili kay magpataka lang kag buka ka sa imong baba diha sa kuan sa sa panglaway, no? Panglibak sa mga bisag kinsa. Oh, speak with purpose.
Walay mo respeto sa tao nga libakiro. Walay mo respeto sa leader nga kuan kay ning bastos. Oh. So i-reserve na ang imong baba sa mga butang nga makatabang sa imong trabaho ug makapa-inspire sa imong mga tao. Oh. Speak with purpose. Then be concise. Klaro. Klaro nga pagkaistorya, no? Nga mag-istorya ka nga makasabot, dili kay maglibog ginoon. Oh. Avoid too much personal storytelling kani. Likayan dahil nato ni ang too much personal storytelling kana mag-istorya ta about sa atong kaugalingon. Oh. Mukunik ni siya sa speak with purpose. Kung ang imong pag personal storytelling makapa-inspire sa imong sakop. Oh. Makapa-inspire sa imong sakop kana okay na nga storytelling. Pero ang pag storytelling nga wa may hinungdan, basta lang makaistorya, likay na. Oh, likay, no? Rebuild your silence. Dili kinahanglan sa tanang panahon magbuka nimo baba sa way hinungdan. Speak with purpose. Dayon, appear like a leader, not a body. Be a leader. Be a leader sa imong inistoryahan, no? Speak with purpose. Be leader sa imong itsura. Hmm? Be leader sa imong itsura. Oh, mo na. Be leader sa imong itsura, sa imong inistoryahan. Oh, kana mo'y bantay. No? Biblical principles that support healthy boundaries. Oh. So sa Biblia nahitabo gyapon na, no? Nahitabo ni kang Moses nga natungod kay too familiar na ang mga tao nga iyang gilid. Oh, nahimo ng mga reklamador, di na sila gakaulaw og reklamo. Hantod nga nagrebuilde sila. Di nagakaulag reklamo kay too much familiar na nila si Moses. Dayon sa ikaduha, si David. Oh. Those closest to him were often the ones who rose against him. So katong mga suod sa iya, maoy maoy nagrebuilde against sa iya. Sa panahon ni Jesus, those who grew up with him, katong kauban niya, dungan niya pagdako, walay respeto sa iya. Di ba mo nang anak sa karpentero? Anak mo mas panday. Di ba? Kung imagine nimo, isa may magtuo nga Ginoo na ang anak ra mas panday. Because of too much familiarity. And they miss his divine authority entirely. So kung wala sila nagtuo, miss nila ang divine authority. So, biblical truth, familiarity blinds people to greatness. Boundaries protect the anointing to lead. So kinahanglan gyud nga naay boundaries, no? Mao na siya. Okay, so respect is not demanded. No, ato naman ning nabalaan sa mga unang session nato. Respect is not demanded. It is created by clear boundaries, consistent behavior, and courage to remain the leader even when others want a friend. So be a leader, not a friend. You can be a friend, pero dili pwede nga mawala ang imong pagka-leader tungod kay friend mo. No? Dapat makabalo ta mo istorya nga friend man ta, pero sa trabaho gid ta. Sa trabaho wala gid tay friend-friend. So muna, over familiarity is not just their problem, it is leadership discipline problem. So over familiarity is not just their problem, it is leadership discipline. So kanang dili na ganita epektibo sa atong pagka-leader tungod sa kaning over familiarity, problema na sa disiplina sa leader, no? Walay disiplina ang leader sa iyang kaugalingon. Wala niya na klaro unsa bagid iyang role, leader or amigo. No? Dapat mo guide, dili mag-apil-apil. Mo guide unsay sakto, dili kay mo uban hinon dito buhat sa dili sakto. If you want people to trust you, follow you, and honor you, you must protect the space that gives your leadership weight. So imo ginang protektahan, no? Kay lisod kay itong trabaho kung ang atong mga tao murag bungol nga maya.
Tungod kay wa sila respeto sa ato. So ato ginang protektahan ang respeto. Oh, gusto ta nga masaligan ta as a leader, nga musunod sila sa ato, respeto sila sa ato. Ato ginang protektahan ang mga butang nga naghatag og kabug-aton sa atong pagka-leader. Kay mawala gali na kini may pagmatulog na lang ka. Kay sa puto na lang ka. Oh, murarag mga bungol nga maya yung mga sakop. Unya-unyaon ka, katawaan ka, oh, libakon ka, oh, wala. Wala sila respeto sa imo. So over familiarity in leadership happens when followers become too casual with a leader, sobraan kasuod, causing respect, boundaries, and authority to slowly disappear. So, to summarize, mo ni ang pasabot sa over familiarity. No? Mahitabo ang overfamiliarity kung masubraan na mo kasuod nga mawala na ang pagrespeto, mawala na ang boundary, and then ang imong authority as a leader magkahinay-hinay ug kawala. Dayon, when leaders become overly accessible or try too hard to be liked, teams begin treating instruction as suggestions. Professionalism fades and disrespect grows. So, kung madali, dali ra kay ka madali-dali, no? Wala kay boundary, kay gusto ka nga di sila malain sa imo, oh, ang mahitabo dayon, ang imong team magsugod og treat sa imong mga instruction as suggestion. Suggestion lang. So, kung may tag suggestion, pwede buhaton nila, pwede dili. Oh, kaya wala sila respeto. Then professionalism fades. So mawala ang pagka-professional. Kay amigo naman lang mo. Ngayon, ang disrespect mo tubo. Okay. So this seminar teaches that effective leadership requires warmth and kindness. So sa atong pagka-leader, kinahanglan mga warm ta, natay kainiton, no? Og kind ta. Pero at the same time, kinahanglan pud ta nga di magpaduol og ayo na ay certain distance nga di arataman, no? Na ay certain distance, na ay clarity of roles, no? Muna imong trabaho, muna iyang trabaho. Okay? And firm standards kani. Naging standards nga ginasunod nga kung dili na siya masunod as a leader, dapat nagi na siya ihatag nimo nga consequence. Kay kung tolerate nimo ang disrespect, mag-anad man na. Mag-anad. So by setting healthy boundaries, maintaining professionalism, correcting disrespect early, no? Basta gani ma-feel nato nga i-disrespect ta, ato ginang kurihian diretso. Dili na na paugmaan. Oh. And defining levels of success, leaders preserve honor. And protect their influence. No? So kung mag-set gyud tag healthy boundaries, ato i-maintain ang atong professionalism sa trabaho, no? Nya koreksyonan dayon nato ang disrespect diha dayon. Oh, then defining level of access, leaders preserve honor and protect their influence. Mo nang pagprotektar sa inyong influence. Kay leadership is influence. Kung madaot na na imong influence, sa ako nag-iingon, sa kung saan mo paningkamot, ang tanaw sa tao sa imo, mura nagyog tao sa posporo. In short, familiarity builds connection, but over familiarity destroys relationship. Familiarity is okay, friend. Oh. Kay para na connection, dapat friend mo. Pero masobraan na, maguba ang imong leadership tungod kay nanay contempt, disrespect. Okay? So, thank you for your time. And that's all our discussion for tonight. So, let's have a discussion. Okay. So, yan eh. As a leader, no? As a leader, where did I allow over familiarity in my leadership? So sa imong leadership tanawa, asa nimo gitugot ang over familiarity sa imong leadership? Dayon unsang boundaries ang imong kinahanglan i-restore, ibalik para nga ma-maintain or mabalik ang respeto sa imong sakop sa imo. So muna inyong i-discuss.
At ay 2 minutes. Never mind. Akong utrohon. Para ma-discuss ninyo as a group, no? Isa-isa mo mag-istorya unsa inyong nakuha sa atong topic. So discuss in 2 minutes. Mga manta 6:21. Ano yung question, Ma'am Che? Unsa imong nakuha sa atong topic? Dili na na. Thank you, ma'am. Uh, kana kana mo nang pangutana. Okay, let's start. So good ta sa CDO. Asa ning stop siya. CDO, Butuan, Davao, Valencia, Bacolod, Cebu, Quezon, Cavite. So start sa CDO, asam ning CDO. Okay. So ato ipatubag si Ariel kay nang langhag. CDO. Good morning, good morning. Good morning, Ma'am Che. Good morning sa tanan. Hi, good morning, sir. Good morning. Rodrigo. Hi, Ariel. Hello. Ano akong biggest thing kami ato sa amo na sabtan is kuan gyud. Kung isip nga leader ka, naagi kay limitasyon sa imong kagalingon. Example, kung ikaw as a leader, dapat trabaho lagi ka. Kung naman gay time para sa party, is pwede ra kang puyog sa imo. Kailangan gid nga na kay mag-set ka og standard para sa imong mga sakop nga naa sila kanang bitaw muhatag sila og respeto sa imo. Dili lang kanila yaga-yagaan.
the way nga ang imo pong pag-deliver sa istorya is naapoy kuan kanang naapoy kabuluhan bitaw na meaning ang istorya. Mm. O maoro to Ma'am Che, thank you sa tanan. Okay, thank you, Adcap CDO. Okay, so kung trabaho daw, trabaho yun. No, dili magpataka og abri sa baba. Magistorya daw nga naagyoy kabuluhan. Okay, thank you, Adcap CDO. Next, Butuan. Asa man ni Butuan? Jere. So, unsay imong na-realize sa atong topic? Good morning sa tanan. Good morning Ma'am Che. Morning. Sa akong nakakuha karon nga topic kung sino is dapat kung isa ta ka leader kanang nagitay mag-set kita boundary Ma'am Che kanang karon nga dili gid maguba ang respeto sa atong mga kanang sakop tibali. So Mm. magbinantayon kita sa atong mga istorya aron dili ko sila makaingon nga kanang magabusar kung kanang nga sige na lang tag istorya bisa way klaro mura kung Mm. natay istorya sa ilaha mura di natan nila tuuhan. Mm. So kana lang siya Ma'am Che. Ganyan sila. Okay, thank you. Adkap Butuan. Yes, no? So, atong madunggan nga kining nagitay boundary. No, nagitay boundary unya speak with purpose. Dili lang kita magpataka o gawit, no? Kay masobraan dapat magyawit ta nga naay purpose para nga ang respeto atong ma-maintain. Okay, so ay kalimot pag-affirm ha. Next, Davao. Thank you. Asa mo Davao? Ah, si Joshua. So, ansay mo na tunaan. Good morning, Ma'am Chi. Good morning sa tanan. Morning, good morning. Both one is you're so great. Ma'am, sa topic na karon ma'am, ang ako lang na take away ma'am katong kwan ma'am katong bawal sa pagrespeto gid ma'am nga lagi boundary ma'am kung halimbawa ma'am kung manager ka tapos suod mo sa imong kolektor ma'am nya kanang suod kay mo lasong pagsamahan pero kung napa mo sa trabaho ma'am di ka pwede nga uyagaan ka kailangan di lang ka nga mo katawa. Mm. Ano imong isa kung sa kamigo mo, imo lang kuha nga istoryahan. Wala. Nga, one mo di. Lang tayo ba dyan? Dapat tayo ba dyan? Ngayon, mapil ng disrespect, yung disrespect, dapat i-abuse na Wala dapat. ka. Tapol ba? Kamay? Padayon. Dapat hindi. Napa kay gusto i-istorya. Dapat kita, bigyan lang kita gawa. Mapil ni mo. Sige, go. Yes, na yun. Dapat kung nga magaling kuhan, kung nga magaling mga limayong mga istorya mo yun yung i-address. Koleksyonan mo. Kanang kuhan po nung kaning napoy mga kanang istorya ma'am nga kanang di na maayo ma'am. Koleksyonan. Kailangan koleksyonan yun ma'am nga mali ni. Mm. Kailangan ma'am nga kita kanang sa mga leader ma'am nga dili mag-istorya o una-una lang mga binastos. Kana nang mo check para Okay, thank you. Adkap Davao. Yes, no? So, leader ganita. No, mo to giingon ni Joshua, di ta mag-una-una og sulting binastos. Kay unsa may purpose ana binastos? Dili man na maka-inspire sa atong sakop. Di ba? Basta maka-inspire pa yun na sa dili mao. Oh. So, again, speak with purpose as a leader. Okay, thank you so much. And Kap Davao next, Butuan. Sorry, Butuan. Humana mi Oh, ma'am. mana? Davao to sunod. Valencia pa di ay, Valencia na. Okay. Si Maning na, si Maning. Sige, go Maning. May muntag sa tanan, may muntag unti. Buntag. Ang natikawa ito ma'am is kuhan ma'am kanang as a leader gani ma'am kung pananglitan ma'am naka sa I-confirm, affirm. sorry
Davao, you're so cute. Yeah. Sige, go. Ako din natikaw ito ma'am is as a leader ma'am kung panalitan na kasagos ma'am kung happy ma'am kumbaga or pista or birthday kung libil mo ma'am libil mo isa ka amigo or isa ka kaobot pero pag abot sa trabaho ma'am lahi na siya ma'am kinahanglan na sila sa respeto sa imo na kung unsa imong unsay pagrakad sa opisina masunod nila ma'am lahi ang sa gawas ug lahi pud ang sa trabaho. Hmm. Kana na ma'am. Okay, thank you. At Valencia. No? So, lagi, kung trabaho, trabaho. No? Kung ma-birthday po ta, birthday man to imong example. Kung ma-birthday po ta, as a leader, magbantay ya po ta sa atong lihok. Kaya basinog mag-inom ta dito kauban. Unya, pag inom na to dito, nahubog ta, naghiyod-hiyod ta dito, naghukas na ta dito. O, nahimot ang katawanan sa atong mga sakop. Oh. So giwala gyapon nato ang respeto. So dapat naagid gyapoy boundary. Dili ta magpalabi sa atong gibati nga mahimot ang katawanan niya pagkahuman dayon, pagkaugma napuno ta sa libak. Kay mura tag nabuang dito kay nahubog ta. Oh, di ba? So makaapekto man gyapon na sa pagtrabaho. Oh, kay maminos gyapon yang respeto sa imo nga nakit-an nimo, nakit-an nila ang imong kuan, ang imong dili maayong estado. Oh, so be careful. Okay, thank you. Next, Bacolod. So, Joseph. Morning, Monse. Morning sa tanan. Good morning. Sa ito ilan eh? Valencia. Valencia, Sir Lodilo, you're so guwapo. Sa ako natikawayan nga learning session on si Kwan, kung leader ka, dapat naging kay Kwan, boundaries mo ang mga Kwan, mo ang mga sakop kay nang dili gidi ay para sa ako kay naging kumpuy Kwan kinaiya nga suod man namo kay pagsuod gyapon sa mga ako ang mga sakop pero within trabaho ma'am trabaho gina una mo sayo may istoryahan gid kamo kay trabaho ni ato walay personalan gini trabaho ni ato mo na nga salamat gid kay ani nga kuan ma'am learning session natatakin ako na diri nga dapat di ay istorya gid ka sa imo bi leader istorya ka nga na ay clarity ma'am aron Yes. tuan kanila ma'am Correct. tapos magkuan ka na mo limitasyon tapos be a professional ma'am para tagdon po kanila nga professional gyapon ma'am. Para lang matikaway ma'am, salamat sa ma'am. Okay, thank you so much. Agka Bacolod. No? So naagay boundary, di magpatakag gawit, no? And then be professional. Okay, so thank you so much. Next, Cebu. Ni Cebu. Sige, ikaw na lang, Mark. So, good morning sa tanan. Good morning, Ma'am Chi. Good morning. Bacolod, you're so handsome. Sige, go. So, kan ma'am, sa natikawin na po ano yung topic, ma'am, is one yun. Let your yes be yes and your no is be no. So, kita ma'am is usa ka leader, dapat nyo ikaw di masunod. So, dapat ma'am na amoy mali standard dito, ma'am. O kuan dapat na may bandiri sa mga banding ina na parte sa trabaho is trabaho ka parte sa gawas so amigo sa gawas so sa trabaho yun so usa sa din ako na po ma'am na kung hagit sa akong kuan take away ako kay ako kuan jud ko na pareha ra gyapon gingon ni Sir Joseph nga suod gyapon ko bulik pero sa kuan ma'am nakuha agad, kung masayop gid sila ma'am, ako gina silang istoryahon. So dili na gid pag mahog na bitaw plan nang wala na respeto ma'am. So ako gina silang ginastorya. So pasalamaton kay kuan ni nga kuan ma'am, ani nga topic sila ako ining tabang sa ako as a leader ma'am. So mara na ma'am Chi, salamat. Okay, thank you so much, Cebu, for sharing your takeaway. Okay, no? So nadunggan na to ang gi-share ni Mark Piala. Okay, next is Quezon City. Kapangitaon pa man ako na sa Quezon City, Alara. Sige, Mirenelio.
Maayong buntag sa tanan, no? Good morning. Sibo, thank you kayo sa imong maayo nga pag-share. You are so amazing. So, siya sa ang akong na take in ani nga sa ako kung akong na kuha ani nga decision karon ma'am si as a leader kailangan gid nga pakita gid nimo nga lahi ka sa mga ban sa ako. So, nakakaibang diri sa ila, pwede ka mo sabay pero ikaw ang lahi sa ila. O nakay limit sa ila nga Boundary. o mas maayo pod nga nakay mag-build ka gimuhang kagalingon nga standard ka para naa sila pirmi sundon sa imuhang nga dili sila mo mag buot-buot og ila kay naa sila imong gipasunod sa ila nga standard. So kana lang siguro mong Okay, thank you, ADCAP Quezon City. No, so the same with others, no, ang leader kinahanglan gyud nga na ay boundary. And then ang atong trabaho magprotekta sa standard sa kumpanya. Oh. So dili ta friend ta pero dapat ang atong pagka-friend dili mawala ang akong authority as a leader. So inana. So dili masubraan ka suod. Okay? So trabaho gyud. Kung unsay atong sayop na ginay consequence. Dili na to ibaliwala ang consequence kay amigo ta. Kay diha na dayon ta madaot. Madaot na din ang pagtagad sa ato sa uban natong mga sakop. Okay, so thank you. ADCAP Quezon. Next, Cavite. Ilmer. Ay, amazing morning, Ma'am Che. Amazing morning sa Yes, tanan. amazing morning. Cavite, you're so great. Out, QC. QC. Sige. Kung ikaw ito, Ma'am Che, dili giday maayo nga over familiarity ang usa ka leader kay moabot gid ang panahon nga ang imong instruction mura na lang og suggestion, pwede buhaton, pwede dili buhaton. Yes. Kung naay conflict, dili dili nakatuuhan, wala na ngipon ng imong mga istorya, mura na ka puro tao-tao sa puro. Then set gyud og boundaries, mo istorya gyud ta without apology, speak on purpose. Then kinahanglan gyud ang imong kabuutan, dili mo cancel sa imong authority as a leader. No is no, yes is yes. Apply consequence, no special treatment. Amigo ta pero panahon sa trabaho gyud ta. Yes. Okay. So, klaro kayong gisulti ni Elmer. Thank you so much. No? Ato na dunggan. So, atong pakpakan ang atong mga kaugalingon. No? Kay nagdugang na pod ang atong kahibalo karon para nga mahimo tang epektibo nga leader diha sa atong trabaho. Okay. So, that's all. Thank you for your time. 1 hour and 37 minutes. So, thank you for being here. And I hope nga kining